Ang tungkulin ng isang ama ay unang pamumuno, proteksyon, pagmamahal, disiplina, at espiritual na patnubay. Sa isang mundo kung saan ang kahulugan ng pagkalalaki ay patuloy na nagbabago, ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng isang malinaw na larawan kung ano ang itsura ng isang makadiyos na ama. Ang makadiyos na ama ay spiritual na leader. Sa Joshua 24 verse 15, buong tapang na ipinahayag ni Joshua, kung tungkol sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Hindi niya sinabi na tungkol sa aking asawa. Hindi niya rin sinabi na tungkol sa aking mga anak. Sinabi niya tungkol sa akin. Ang isang makadiyos na ama ay may pananagutan para sa espiritual na direksyon ng kanyang tahanan. Mga ama, ang pinakadakilang titulo ninyo ay hindi CEO, manager, boss amo, o provider. Ito ay spiritual na leader. Dapat makita ng inyong pamilya na nagdarasal ka. Dapat makita nilang sumasamba ka. Dapat nilang makita na nagtitiwala ka sa Diyos sa panahon ng iyong mga challenges o nahihirapan ka. Maaaring hindi palaging nakikinig ang mga bata sa mga sinasabi natin. Ngunit lagi nilang babantayan ang ating mga kilos o ginagawa. Pangalawa, God requires love sacrificial. Ang Diyos na Ama ay nagmamahal ng may sakripisyo. Ang tunay na halimbawa ng pagmamahal ng Ama ay matatagpuan sa ating Ama sa langit. Sinasabi sa atin ng Biblia na ibinigay ng Diyos ang kanyang anak na si Jesucristo para sa atin. Ang tunay na pakinging Ama ay nangangailangan ng sakripisyo. Nagsasakripisyo ng kaginhawaan, pagsasakripisyo ng oras, isinasakripisyo ang personal na ambisyon para sa kapakanan ng pamilya. Ang pag-ibig ay binabaybay ng oras o ng time. Ang pinakadakilang regalo ng ama ay bibigay ng isang ama sa kanyang mga anak ay hindi pera. Ito ay presensya. Isang makadiyos na ama nagtuturo at nagdidisiplina ng may karunungan. Itinuturo ng mga kawikaan na ang mapagmahal na disiplina ay humuhubog sa kinabukasan ng isang bata. Ang disiplina ay hindi parusang dulot ng galit. Ito ay pagtutuwid, udyok sa pag-ibig. Isaalang-alang si Abraham. Sinabi ng Diyos na pinili niya si Abraham dahil uutusan niya ang kanyang mga anak at sambahayan at pagkatapos niya nasundin ang daan ng Panginoon. Sa Genesis 18 verse 19. Pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari iyon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. Ang mga ama ay mga guro. Itinuturo ang integridad. Itinuturo ang pagiging responsable. Itinuturo ang pananampalataya. Nagtuturo sa pamamagitan ng halimbawa. Ang mga aral na itinulad mo ngayon ay nagiging pamana na dadalhin ng iyong mga anak bukas.
Ang makadiyos na Ama ay nag-iiwan ng pamana ng pananampalataya. Ang tagumpay sa mata ng Diyos ay hindi nasusukat ng kayamanan, kundi pamana. Kapag ang Ama ay nabubuhay para sa Diyos, pinagpapala ang mga henerasyon. Napalakas ang mga pamilya. Nagbabago ang komunidad. Ang iyong impluwensya ay umaabot ng higit pa kaysa sa iyong iniisip. Matagal nang nawala ang mga salita, mananatili ang karakter. Sa bawat ama, maaaring pakiramdam mo ay hindi ka napapansin. Maaaring pakiramdam mo ay hindi perpekto. Maaaring pakiramdam mo ay nabigo ka minsan. Ngunit tandaan, ang Diyos ay hindi nangailangan ng pagiging perpekto. Siya ay nangangailangan ng katapatan. Kahit na walang kang makadiyos na Ama na lumaki, maaari kang makikisa. Sa pamagitan ni Kristo, ang cycle ng buhay mo ay maaaring masira at ang mga bagong pamana ay maaaring magsimula. Ngayon, hinahamon ko ang bawat ama. Sino ba rito yung mga tatay? Taas kamay. Si Bolts. Akayin ang inyong tahanan sa espiritual na pamaraan. Sadyang mahalin ang inyong pamilya, isabuhay ang iyong pananampalataya na nakikita nila. Mag-iwan ang makadiyos ng pamana. Sabay-sabay nating sabihin, mga ama, kung tungkol sa akin at sa aking sambayanan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. So, prayer mo na. Pag-pray ko na, pray ko na yung mga father, no? Saka yung mga mother na nagiging father. Father God, papasalamat kami sa regalo mo na maging ama kami. Palakasin mo po kami. Bigyan mo kami ng karunungan, pagtatyaga at lakas ng loob. Tulungan mo po kami mamuno ng may pagmamahal at integridad. Naway mapuno ang aming kayang-kayang mga tahanan ng iyong presensya, ng kanya-kanya naming tahanan ng iyong presensya. At i-bless mo po kami, lalo na sa aming magampanan ng aming tungkulin bilang isang ama sa pangalan ni Jesus. Amen. iPad. iPad yun. Excellent. Good morning. Good morning mga tatay. Happy Father's Day po. Salamat po sa inyo mga tatay na nakadalo ngayong umagang ito. Kami po yung nagpapasalamat at natutuwa, nagagalak sa inyong pagdalo. Dahil nadagdagan ng mga tatay kahit paano sa mga oras nito. Salamat din sa iyo, Brother Clark. No? Kahit nanininervyos ka, dinamay mo pa ako. Parang nadamay ko. Anyways, nagpapasalamat ako una sa lahat sa Panginoon Diyos dahil kami buhay pa. Buhay pa yung mga tatay na nagtataguyod sa mga pamilya. Purihin ng Diyos dahil kundi dahil sa mga tatay, wala pong pamilya ngayon sa umagang ito. Yung mga batang maliliit na mga makulit. No? Yan po yung produkto ng mga tatay. Salamat po sa mga tatay. At sa mga nagagandahang mga asawa, mga anak, no? Salamat, purihin ng Panginoon dahil napakabuti niya. Ako po, bilang tatay, no, sususugan ko lang yung mensahe ni Brother Clark.
Habang papunta ako dito, sabi ko, ano ba testimony ko eh, bilang tatay. Kasi, ginagawa ko po ang lahat, no, para sa aking pamilya. Mga sakripisyo, no, sa pamilya. Napakahirap po, no, na maging tatay. Lalo na yung mga nagtatrabaho sa gabi, di kasama yung pamilya. No, na natutuwa ako dahil ginagawa po ng mga tatay ng kanilang mga tungkulin. Ako rin po, ganun po, tinatry ko rin po na gawin. Hindi po ako perfecto, pero gusto ko po na maka-encourage din ng mga tatay. No? Kung mapapansin po natin, dominated po ng mga kababaihan talaga first. No? Pero as much as possible, ako po nananalangin para sa lahat ng tatay, sa mga tatay na narito. Kahit po malayo kami, ako po lagi ako nananalangin. No, sa kaligtasan, sa kalusugan, at sa kalakasan ng mga tatay. No, yung anak ko na pinanalangin namin for 9 years. Thank you Lord. No, lumaki naman siya na mabait, masunurin yung... Hindi ko na po siya kailangan paluin. Kasi lumaki po siyang Kristiyano. Wala pa lang sa tiyan ng kanyang ina na worship leader ng Taytay New Life. Nakikita ko po yung galak na galak po ako dahil magkakaroon ako ng anak. At nung lumabas nga yung aming anak at napakabuti at napakawin ng Diyos namin dahil hindi po siya nagkakasakit, malakas po siya, mabait, masunurin. Hindi po kailangan paluin. Pero pwede naman pong paluin, no, mga bata. Para po maituwid po natin sinandandas. Kasi ang tatay po talaga ang nagtutuwid sa mga anak. Kasi kung wala pong tatay, napakahirap eh. Walang gabay yung mga anak natin eh. Nahihirapan po sila kung nanay lang. Hirap po. Naiintindihan ko po yung mga nanay, yung mga nanay dito na nanay na, tatay pa. Pero alam ko, napakahirap na maging nanay at tatay kung wala yung tatay talaga. Kaya panalangin po natin yung mga nanay, panalangin po natin yung ating mga asawa na bigyan pa ng mahabang buhay. Makapiling pa po natin. Manalangin po tayo sa bawat isa. Magmahalan po tayo kahit simple lang po ang ating buhay, kahit hindi po tayo mayaman. Ang importante po, nasa Panginoon Diyos po tayo, di ba? Amen? Amen po, tatay. Hindi lang po ako natutuwa sa umagang ito nagagalak. Dahil ang pagiging tatay po ay isang sakripisyo po talaga, kaya yun ang nabanggit ni Brother Clark. Kasi nung nawala din po yung tatay ko, talaga pong umiyak po ako. Kasi mahal na mahal ko po yung tatay ko eh. Pero alam niyo po ba, no, hindi ligid sa inyo, lalo ni mga kabataan. Sa 10 utos ng Diyos, no, yung honoring the parents, yung pagmahalin natin po natin ating mga magulang. Dahil yan po yung may kalakip na promise ni Lord. No? Long life and prosperity. Napaka-importante po niya na mahalin natin, irespeto natin, igalang natin ang ating mga magulang. Dahil sa araw magiging magulang din kayo. Kaya nawa sa umagang ito, maging inspiration po yung mensahe na dumating sa atin. Maikli po siya pero punong-puno, no, ng mensahe sa bawat tatay. Naniniwala po ako na kayang tumayo ng NLA, no, sa pamamagitan ng ating Diyos Ama, no, na nasa langit. Purihin natin siya dahil kundi dahil sa Kanya na nagsakripisyo, no, ang ating Ama, no, ang ating Diyos, no, sa krus ng Kalbaryo. Siya po ang ating turing na Panginoon ng ating buhay. At kung ano man ang ating pinagdadaanan, no, sa umagang ito, mag-celebrate po tayo dahil araw po ng mga tatay ngayon. Okay? Happy Father's Day! Happy Father's Day sa ating lahat. At nawa, araw-araw po Happy Father's Day. Di ba nasaya pag minamahal kayo ng mga anak nyo? Iba eh. Yung tumatalo yung puso natin. Pag naranasan niyo po ba na sinabihan kayo ng mga anak ng I love you? Ang sarap po, no, nang sinabihan ako ng anak ko kanina, Dad, I love you. Grabe, kulang na lang malo ako. No? Pero araw-araw sa amin, I love you. Everyday po sa amin, I love you. Grabe ang I love you sa amin.
alam ni Marian, yung 3.25 I love you. Every day, no, napakasarap. Iba yung naidudulot nun kahit hindi ka mayaman, wala ka man pera, pero hindi ko mababayaran yung salitang I love you. Mahirap. No, sabihin, nakakahiya. Yung iba nahihiya eh. Ako po, hindi po ako pinalaki ng magulang ko, ng tatay ko ng I love you. Sa amin po nagsimula mag-asawa. Kasi sobrang lambing po nitong asawa ko eh, nahawa na lang po ako sa kanya. No? Nang dahil kay Kristo. Dahil alam po natin na si Kristo ay pag-ibig. No? So, salamat po sa umaga nito, sa mga tatay, sa mga nanay, sa mga anak. Thank you so much. Father's Day, celebrate po natin araw-araw ang kaarawan ng mga tatay. Magpasalamat tayo sa mga sakripisyo ito. Hindi biro ang maging tatay. Darating ang araw, magiging tatay din kayo. Yung mga bata, no? Si Bols, magiging tatay ka rin sa gusto mo. Si Eman. Alam ko, habulin ka. No? Salamat, no? Joke lang, Bols. Mahal na mahal ko yan. Hindi ko talaga mapigilan yung sarili. Pag nakikita ko yan, ewan ko ba, iba yung joy na nararamdaman ko. Parang ang saya-saya ko talaga. Hindi, totoo yun. Mahal ko yan si Bols. Grabe yung pagmamahal din yan. Salamat no, sa mga magiging future tatay, no, sila Alex, no, yung mga magiging tatay dyan, si Gary, no, alam ko magiging tatay din yan. Nananampalataya ako in the name of Jesus Christ, lahat ng nandito magiging tatay, no. Salamat sa lahat. Purihin ang Diyos. At magmahalan po tayo. Yun po pinaka-importante sa lahat. Mahalin po natin ang ating mga tatay. Grabe, iba talaga pag tatay ako. Pag ayoko makita kung gugutom ang pamilya ko eh. Alam niyo yun, talagang gagawa ng paraan ng tatay para hindi magutom ang pamilya. Amen? Tatay, di ba? Ako nakikita ko ng tatay. Ibang klase. Kaya Estoy, ibang klase. Sakripisyo nito, hanga ako sa mga tao to. Naniniwala ako at alam mo, nananalangin po ako talaga sa inyo. Mga bawat tatay dito, pinapanalangin ko talaga. Madagdagan pa ng mga tatay dito. Kung pwede na ako lumas araw-araw, hahatakin ko lahat ng tatay. Gagawin ko po. Totoo po yan. Yung po ang desire ng puso ko, Lord. Nung nakatira po kami dito sa Antipolo, laman po kami ng church araw-araw. Kasi po, talagang yun po yung laman ng puso namin mag-asawa, maglingkod sa Panginoon Diyos. Napakasarap po na nasa Panginoon Diyos kahit wala kayong pera, wala kayong makain, darating talaga sa inyo. He will provide. No? He will provide. Sabi niya, yung pangalan niya sa Philippians 4:19. He will provide our needs. Magtiwala lang po tayo. Hindi po tayo mawawalan. Palagi pong meron. Amen? Amen. Salamat po sa umaga ito. Salamat sa inyo mga kapatid. Masaya-masaya po kami na dito kayong lahat. At ako'y, ito lang po ang magiging masasabi ko, masishare ko. Nawa, lahat po tayo magmahalan. Every day is pag-ibig. Amen po ba? Amen. Happy Father's Day po sa lahat. Purihin po ang Diyos sa mga ito. And once again po, Happy Father's Day po sa lahat po ng mga tatay natin. And alam niyo po, we need to appreciate yung mga tatay po natin. Kasi talagang kapag titignan po natin ang responsibility ng mga tatay and responsibility ng mga nanay, mahirap po talaga. Mahirap ang responsibility ng mga nanay, mahirap din po ang responsibility ng mga tatay. Unang-una yung pagpo-provide. Kasi for example na lang po, nung personal ko pong na-experience yung ikaw ang mag-provide para sa family. At ikaw yung parang masandalan ng mga, ikaw yung sandalan ng kasama niyo sa bahay. Hindi madali, hindi talaga madali. Nung personal ko pong na-experience yung mag-provide talaga. And kung titignan niyo po, ang tatay, provider talaga sila. Okay? At mahirap po talagang mag-provide. Ang hirap po mag-isip kung saan kukuha para mapakain ang mga pamilya araw-araw. No? Tama po ba, tatay?
Ganun po yung nararanasan natin. Although parang makikita natin na nagtatrabaho sila sa labas, pero yung isipan nila na paano magpo-provide araw-araw sa pamilya, paano yung pag-aaralin ng mga anak, it's so hard. Pero sa tulong po ng Panginoon, napagtatagumpayan. Amen po ba? And it is because of the grace of God, kaya po nagagampanan po ng mga tatay yung hirap ng responsibility bilang mga tatay. Kaya po, we do appreciate po yung mga tatay po natin ngayon. And nakikita rin po natin yung sakripisyo po talaga nila. Just like yung sinabi po ng Panginoon that you are the head of the family, just like Jesus Christ as the head of the church. That Jesus Christ is willing to lay down His life for the church. Ganon din po ang mga tatay. They are willing to lay down their lives for their family. No? Na may pagkakataon na talagang isasakripisyo po nila, kagaya po ng mensahe kanina, isasakripisyo po nila yung comfort nila para po mabigyan ng comfort ang family. Isasakripisyo po nila yung comfort ng yung oras nila para sa sarili, para po mabigyan ng oras ang pamilya. Okay? So, ganun po katindi po ang responsibility ng mga tatay. And bilang mga tatay po, we do encourage everyone to truly give example. Live by example. Lead by example. A good example po sa pamilya po natin. Kagaya po ng sinabi po sa Proverbs 20, verse 7. Sige po, may Tagalog po ba dyan? Proverbs 20, verse 7. Kung ang isang amay namumuhay sa katuwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. Ito po ay paalala po sa ating mga tatay. Ulitin ko po sa Proverbs 20, verse 7. Kung ang isang amay namumuhay sa katuwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. So mapalad po, I am praying po na makita talaga ng mga anak na mapalad po sila. Bakit? Kasi meron po silang tatay na tunay na sumusunod sa Panginoon at tunay na namumuhay, living by example. Amen po ba? Kaya po, paalala po ulit sa atin, sa mga tatay po natin na naririto, you are the spiritual leader. Your responsibility as a tatay po, as a husband, is a noble task. Hindi po tayo basta naglikha lang ng mga anak, pero noble task po yan kasi mahirap po talaga ang responsibilidad ng tatay. You need to lead by example. And I am praying po, truly masabi po ng ating mga anak, mapalad ako sa tatay ko kasi sumusunod siya sa Panginoon. Amen po ba? Kasi nakikita ko na ang tatay ko ay talagang spiritual leader ng aming tahanan. Nakikita ko nangunguna siyang manalangin, nakikita ko nangunguna siyang maglingkod sa Panginoon, nakikita ko na nangunguna siya na sumunod sa Panginoon, na kapag kahit mahirap ang nangyayari sa pamilya, hindi, maglilingkod tayo, mag-church tayo. Amen? Ganun yung mga tatay. Kapag ka nanghihina ang nanay, nanghihina ang mga anak, ang tatayo, mag-church tayo. We will seek the Lord. Amen? So, panawagan po sa lahat ng mga tatay, I praise God po kasi si Kuya Clark, si Kuya Arnel, di ba, na talagang nagkakaroon sila ng puso na talagang maglingkod sa Panginoon. And naniniwala po ako marami pong mga tatay, yung mga tatay din, na magkakaroon ng puso para maglingkod at mag-lead ng kanilang pamilya patungo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya po, patuloy tayong manalangin na yung lagi natin dinideclare, yung mga vacant seats po na yan, ang uupo dyan, asawa nyo. Amen? Ang uupo po dyan ay yung mga tatay natin, asawa po natin, kasi iyon po talaga yung ipinapanalangin natin, and the Lord will grant that desire. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sige po, pwede po bang tumayo ang mga tatay?